Eto pala no guys no, ngayon na para naninita yung mga enforcer at mga LTO tungkol dito sa pagban dito sa e-bike at sa e-trike no. So kung ngayon ka nasita ay talagang swerte mo pa din dahil hindi may impound ang inyong mga e-bike o e-trike. Kaya lang, yung iba talaga talagang matitigas ang ulo kahit na bawal talagang pinapasada pa din nila at dinadaan nila sa mga main road no, kagaya ng EDSA. So ngayon guys, madaming nahuli nga no. Madaming nahuli yung iba sinita. Napakaswerte nyo kung ang nanita sa inyo ay hindi kayo titikitan no. Kumbaga pagsasabihan lang kayo. So ngayon eto, ang daming natamaan talaga na mga e-bike user no at mga e-trike na pumapasada dahil ito yung kanilang pinaka pangkabuhayan talaga o bumubuhay sa kanilang pamilya yung pamamasada. So ngayon guys, panoodin natin ngayon to no. Latest news to tungkol sa mga e-bike at e-trike no na mga pumapasada sa mga main road kagaya ng EDSA, yung mga daanan talaga ng mga sasakyan talaga. Hindi siya kagaya ng mga secondary road. Pero tingin ko, baka magbawag na din yan, no? So, eto. Ang daming nasampulan, ang daming na dito guys, no? Na natikitan din sa ibang lugar. Mabuti na lang, etong mapapanood natin balita ngayon. Eto yung mga LTO na pinagsasabihan lang nila, yung mga nasisita nila ngayon, no? So, January 2 para to, no, guys, no, nagumpisa, no. Kasi dati, December 1, mukhang na-extend yata to. Kaya ngayon sila naghigpit. Talaga maghihigpit na tong mga to, guys, pagdating sa e-bike at e-trike. So, eto guys, bago natin simulan at panoodin yung video, baka pwedeng makisuyo ko sa inyo na mag-subscribe naman muna kayo sa ating latest news channel, no. Nang sa ganun, lagi kayong updated, no, sa mga iba pa nating mga balita, no. So, eto na. Panoodin natin. Nagsimula ng manita ng mga e-bike at e-trike sa National Highway bagaman wala pang aktwal na hulihan. Ilan sa sinita, walang helmet o walang lisensya. Nakatutok si Maki Pulido. Noong nakaraang taon pa inanunsyong hihigpitan ng pagbabawal ng mga e-trike at e-bike sa major highways. At kanina, nagsimula ng manita ang Land Transportation Office o LTO. Si Kuyang walang helmet, nasita rin ang pag-U-turn. Pwede lang kasing sumampa ang e-bike o e-trike sa National Highway kung diretsyong tawid lang. Pinagsabihan lang muna ang rider na umalis din naman agad sa highway. Bawal na po tayo dito sa Akala ko okay lang na pwede rito kasi sa may Hindi na po, sir. Sa Quirino Avenue, marami sa mga nasita ay walang mga lisensya o ID. Yan. Ang dami nasita, no? Sa Quirino Highway, no? Ito kasing e-bike, kailangan na kasi ito ng lisensya. Tsaka rehistro. Yan ang gusto ng LTO. Na maiparehistro na yung e-bike at magka-lisensya na. Kasi may gulong yan eh. Diba? Mas maganda naman talaga na may lisensya at may rehistro yung nagmamaneho at yung may-ari ng e-bike, no? Kasi halimbawa maano sa mga aksidente, yan. Kagaya ng mga nasasangkot sa mga aksidente, mga banggaan, yan. Importante yan, pang safety na din ng mga nila yan, mananakay. Kasi itong e-bike talaga ay mabibilis na din yan, no? Kita nyo, yung iba nga kayang tumakbo ng 80 kilometers per hour. Sa sobrang bilis ng e-bike, lalo na kapag yung e-bike talagang malaki. Kagaya ng mga sinasakyan natin, no? So, mabuti na lang at paninita na lang ang ilan dito, no? Sinisita sila. Tapos kung tatawid kayo pala sa mismong highway, pwede pala. Basta tatawid lang diretso. Huwag kayong mismo dun dadaan talaga sa pinaka main road, no? At hindi kayo huhulihin dyan kung tatawid lang kayo. Kaya meron pa din naman silang kumbaga parang, sige, tawid ka na. Hindi ka namin huhulihin. Basta tatawid ka lang, di ba? So, yung mga iba dito, kamot ulo talaga pagka naghigpit na talaga ng tuluyan itong sa mga e-bike.
Pero wala pang na-impound sa kanila. Ayon sa LTO, mangyayari ito sa mga susunod na araw. Maninita lang muna sa EDSA mula Pasay hanggang Monumento, C5 Road, Rojas Boulevard, Quirino hanggang Magallanes at South Luzon Expressway. Initially, kung po pwedeng umalis sila sa National Highway, pumunta sila sa secondary road, tulungan sila. Pero yung mga pasaway na ayaw talagang at ay pinipilit nila na tumakbo sila sa National Highway, dapat hulihin yon. Kung may lisensya, tikitan. Kung walang lisensya, dapat i-impound. Ayun, masaklap yun, impound. No, masaklap dyan, pag in-impound ka, 10,000 ang tubos, kagaya sa mga motor. GG ka talaga, no? Kaya, kung may e-bike kayo, tingin ko hihina na din ang benta ngayon ng mga e-bike store, no? Dahil dito nga sa ano. At baka bumagsak na din ang presyo ng e-bike. Kasi kung ganito lang naman din, e-bike, tapos motor, syempre, kung bibili ka ng e-bike, magmotor ka na lang din. Motor na lang kasi ganun din, lisensya, tapos rehistro, 'di ba? Kaya lang naman kasi tayo bumibili ng e-bike. Dahil noon kasi hindi kailangan ng lisensya. Tsaka ng rehistro, no? Ngayon, kakailanganin mo na 'yan. Kaya yung iba mag-switch na ulit sa mga demotor. Yung mga e-bike na yan, maganda lang kasi yan pagka ano siya. Kumbaga, yung e-bike maganda yan sa mga student, 'di ba? May mga e-bike kasi na may mga upuan, maganda yung upuan, pwede ka mag-angkas. Yan ang kagandahan kasi sa e-bike. Lalo na pag nasa subdivision ka tsaka secondary road, diyan ka dumadaan. Pero kung ang daanan mo ay main road, nako, GG na. Sana, sabi ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, linawin muna ng LTO ang guidelines bago maghigpit. Kinakailangan talaga na maipatupad na ng husto ang Evida Law para sa ganoon ay walang mga kalituhan at yung apprehension ay tama. May guidelines na raw sa panghuhuli at 1 buwan na ang dry run, sabi ng LTO. Dagdag ng LTO, wala pang joint memorandum tungkol sa pagrerehistro ng mga e-bike at e-trike pero kailangan ng maghigpit para na rin sa kaligtasan ng mga rider. Karamihan po sa kanila, yung mga kababayan natin na walang mga driver's license, hindi po nila alam yung traffic rules, traffic code. Minsan, kadalasan pa, mga minor de edad po yung nagdadrive. Minsan po yung mga kasambahay sa bahay na talagang wala po silang alam sa mga rules. Pagliit ng kita, ang ibig sabihin nito para kay Brian Makarangkat na sa pamamasada kinukuha ang pambuhay sa pamilya. Malit lang kita namin pag diyan sa looban. Wala pong sumasakay sa amin. Ayan, kagaya niyan, ginagawa nilang pangkabuhayan yung e-bike, 'di ba? Diyan sila kumukuha ng kita na pampakain sa kanilang pamilya, 'di ba? Talagang masakit din talaga 'to sa mga e-bike user na ito yung kanilang ginagamit pangkabuhayan. Ang karamihan pong sumasakay sa amin, LRT, MRT, papunta din sa simbahan, Heritage. Diyan po mga pasero namin. Para sa GMA Integrated News, Yan, so kung kayo ay may mga e-bike user, iwasan nyo na, no? Na dumaan sa mga pampublikong daanan talaga, yung pinaka-busy na daanan, no? Kasi possible kayo ma-impound sa susunod na mga araw o days, no? Possible na kayo ma-impound at baka magmulta kayo imbis na ipangkakain nyo na lang, ipambabayad nyo pa ng violation, no? So, ingat na lang kayo guys, no, mga idol, no? So, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.